Kongreso nanindigan na kumpleto at legal ang 2025 General Appropriations Act. House Committee on Appropriations Chair Stella Kimbo sinagot naman ang tanong na marami na who filled in the blanks. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Hindi nababahala si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo kahit pa may nag-akyat na sa Korte Suprema ng petisyon laban sa legalidad ng 2025 General Appropriations Act. Giit ni Kimbo, dumaan naman ito sa tamang proseso at sigurado siyang mapakikinabangan ito ng mga Pilipino. Sila naman po ay malayang gawin niyaan, pero kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Ang paliwanag, simple lang naman po, ang enrolled bill na, in short po, ang sinabit po ng Kongreso na General Appropriations Bill ay complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. Hinggil naman sa issue ng mga blankong bahagi sa Bicameral Conference Committee report ng panukala, muling nanindigan ng kongresista na walang irregularidad dito. Napagkasundoan na raw kasi talaga ng BICAM members ang halaga at detalye nito at isinaayos lang ng mga technical staff ang papel kaya't nang makarating sa Malacanang ang proposal, kompleto at wala na itong blanko. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Yun ang importante po doon. Kaya sinasabi po natin na ministerial lamang po. Wala po silang discretion. Sa unang pagkakataon, direkta na rin sinagot ni Kimbo ang tanong ng marami na who filled in the blanks. Tugon niya, Senate Technical Staff. Pero ang kanilang inilagay ay base lamang din naman sa napagkasunduan ng BICAM. Yes. So ang nagpre-prepare po ay ang Senate Technical Staff ng Committee on Finance. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali, yun po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Kung si House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin ukol dito, pag-aaralan daw muna niya ang inihaing petisyon sa Korte Suprema bago magkomento. Habang para naman kay Senate President Francis Escudero, para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ng pamahalaan. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.